Ang tanging pagkakataon niyang mabuhay ay ang tumalon sa pugo ng pagsunog. Dahil sa mundong ito ng mga makina. Kahit na nag-aalok siya, walang driver na gustong makipagkontrata sa kanya. Dahil kahit na nagmamagaling siyang walang kapantay sa tuwid na bilis. Pero hindi siya makalikot, kaya tinutukso siyang isang makinang pumatay. Ngunit nang makita mo siya sa unang pagkakataon, agad kang walang pagdadalawang isip na pumili na makipagkontrata sa kanya. Ang iba ay nagtatawan sa iyo bilang isang baliw. Sinasabi nilang hindi ka mabubuhay sa kanya ng higit sa 3 araw. Ngunit hindi mo ito pinansin. Dahil isa kang nangungunang driver. Pagkatapos ng paglipat, natuklasan mo. Ang mga driver sa mundong ito ay mga walang kwentang tao. Karamihan ay umaasa sa kakayahan ng makina na makipagunahan. Nagpasya kang ipakita sa buong mundo kung ano nang meron ka. Ano ang pag-drift sa tuwid na daan? Ano ang pag-overtake sa dingding? At dati ka ng isang reservang driver ng isang club. Sa huli, tinaksil ka ng makina na yung maingat na na-modify. Siya at ang boss ng club ay nagtulungan upang tanggalin ka. Pinagtatawanan ka pa na ikaw ay parehong mahirap at walang talento. Wala ka talagang karapatan na makipagkontrata sa kanya. Sabihin mo na may kakayahan kang makipagkarera sa Knox Rally, kaya't para maibalik ang iyong dangal. Dumating ka sa rework area upang subukan ang iyong kapalaran. Maraming mga mekanikal na babae ang pumipili na mag-rework pagkatapos maiiwan ng mga driver. Nire-refresh nila ang kanilang mental core upang makabuo ng bagong mekanikal na babae. Sa mga sandaling ito sa rework area, isang batang babae na nakasuot ng pilak na masikip na damit ang nakatungo at nakayakap sa isang sulok. Sa kanyang dibdib, isang intelihenteng core na naglalabas ng pilak na liwanag ang unti-unting naghihiwalay. Siya ay nasa proseso ng pag-dissolve. Huminto ka. Sa pagpasok mo, nasaksihan mo ang eksenang ito. Agad kang sumigaw. Sa wakas, mula sa pananaw ng tao. Walang pagkakaiba ang rework ng mekanikal na babae sa pagpapakamatay. Ang batang babae ay malinaw na natatakot. Ang kalahating bahagi ng intelihenteng makina ay muling lumitaw. Ganito ka ba ka-excited na mamatay? Hindi pa oras at nagsimula ka ng maghiwa-hiwalay. Galit na galit kang lumapit sa kanya. Tumingin sa iyo ang babae. Muli siyang bumaba ng ulo na may lungkot sa kanyang mukha. Ikaw ba si Ayin? May kaunti kang alaala sa kanya. Isa siyang mekanikal na babae na tinanggal mula sa jump club. Pero hindi mo na matandaan ang dahilan. Hindi siya sumagot sa iyo at hindi rin siya nagpatuloy sa paghiwa-hiwalay. Nakatagilid lang siya sa sulok ng tahimik. Umiling ka. Kinuha mo ang kanyang debut record mula sa katabing istante at sinimulang suriin. Kahit natapos na ang debut ng mekanikal na babae na ito. Pero lahat ng kurba ay tumama sa hangganan. Talagang bumangga ito sa dulo. Pero ang ikinagulat mo, hindi naman pala mabagal si Ayin. Kahit mas mabilis siya kaysa sa pinakamabilis na si Ayu. Itinago mo ang dokumento at muling tumingin sa babae. Bigla namang lumitaw ang isang virtual na panel sa harap mo. Pagbilis 70, pag-ipon ng enerhiya 70, lakas laban sa bangga 80, tagal 85, likuan 7, espesyal na kakayahan, Emperor Engine, panandang pandagdag 0.5 last acceleration sa loob ng 30 segundo. Pagsusuri, kung palalagpasin mo lang na pwede niyang ikamatay ng driver, isa na siyang halimaw sa mga straight track. Hinawakan mo ang iyong baba at tila nag-aabot ng ulo. Ang buod ng gintong daliri ay talagang makatotohanan. Kung baliwalain ang mahirap kontrolin na kurbada, siya ay tiyak na pakay ng mga pangunahing club. Huwag nang pag-usapan na mayroon pa siyang nakatagong espesyal na kakayahan. Dapat malaman na ang espesyal na kakayahan ay susi sa pagiging world-class na match girl. Gayunpaman, kahit na ang mga karaniwang driver ay matatakot dito, pero ikaw ay iba. Ikaw ang hari ng karera noong nasa Blue Star ka. Wala nang ibang pagpipilian. 5 araw na lang bago ang Knox Rally. Hinigpitan mo ang iyong kamao. Lumakad si Chow Ai na may matatag na mukha. Nakita niyang may lumalapit. Mas naging masikip ang katawan ni Ayin. Para bang natatakot siyang may makakita sa kanya. Hey, gusto mo bang maging match girl ko? Sumama ka sa akin sa karera. Nakangiti kang iniabot ang iyong kamay. Nang marinig ito, tumitig si Ayin sa iyo nang walang kalaban-laban. Ang kanyang maliit na katawan ay hindi mapigilang nanginginig. Maraming beses siyang nagnanais na may isang taong mag-extend ng kamay sa kanya. Pero ngayon, huli na ang lahat. Paumanhin. Agad na umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ako makakapagkampyonato, mamamatay ako sa iyo. Ang mabilis na pagtakbo sa pista ay pangarap ng bawat makina. Ganon din si Ayin. Mula nang siya ay magkaisip, palagi niyang naiisip, na isang araw ay makakapagkasunduan siya sa isang racer at akyat sa entablado. Hanggang sa pumasok siya sa pagsubok ng Flying Leap Club. Naging gising ang kanyang mga pangarap. Lahat ng mga kurba ay bumangga sa bakod. Nang siya ay tumakbo patungo sa dulo, ang mga silikon na dumi sa sasakyan ay pira-piraso na. Mula noon, tinawag na siyang mamamatay tao na racer. Ang galit na mayari ng club ay ipinadala siya sa reconditioning area. Tinanggap din niya ang kanyang kapalaran. Mabilis siya, pero hindi siya makalikot. Sino mang maging driver niya ay tiyak na mamamatay. Siya ay nakatakdang hindi makapasok sa wastong karera sa buong buhay niya. Siya ay gumawa na ng desisyon na bumalik, kaya't siya ay handang alisin ang sentro ng maaga. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang pumasok ang isang lalaki, na may matibay na mukha ay sinabing dadalhin siya sa karera. Kaya mo yan, huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili. Sa aking palagay, ikaw ay napakahusay na match girl. Tinitigan mo siya ng may determinasyon sa iyong mga mata. Nais mong ipasa ang ilang pananampalataya sa match girl na nawawalan na ng pag-asa.
Hindi ako makakasali. Nawala na ang kontrol ni Ayin sa kanyang emosyon. Sinasalubong ang kanyang mukha, sumigaw ng hysterically, hindi mo alam kung anong mga depekto ang meron ako. Ako ay isang killer racer. Alam kong hindi ka marunong lumiko. Umupo ka sa tabi ni Ayin, ngunit kung ang driver ay makakakuha ng tamang breakpoint. Kahit na mahirap para sa iyo ang lumiko, maaari pa ring gawin ang pagliko sa pamamagitan ng teknikal na kasanayan. Totoo ba? Si Ayin ay naguluhan. Hindi pa siya nakakarinig ng ganitong pahayag. Ito ay ganap na iba sa kaalaman na kanyang tinamo mula sa kapanganakan. Ang mga racer mismo ay dapat pumili ng mga mekanikal na babae na may magandang pagganap. Sino namang may sira sa isip ang pipili ng isang depektibong mekanikal na babae? Sayang at hindi mo siya binigyan ng mas maraming oras para mag-isip. Direkta niyang hinawakan ang kanyang kamay. Nagtawa siya na parang isang matandang soro. 5 araw na lang at ang Nox Rally na. Alam mo ba ang rally na ito? Siyempre, alam ni Ayin. Ang Nox Rally ay ang pinakabasik na kaganapan. Ito rin ang unang malaking laban para sa lahat ng mekanikal na babae. Ang mga mekanikal na babae na makakakuha ng top 10 sa Nox Rally ay makakapagpatuloy sa susunod na mga kaganapan. Kung makakadaan sila na walang hadlang. Sa huli, isang world-class na laban ang naghihintay sa kanila. Iyon ang layunin ng lahat ng mekanikal na babae. Ang ibig kong sabihin ay, kung hindi pa tayo magmamadali na madyan sa'yo, wala na tayong oras. Pero, si Ayin ay patuloy na nag-aalala tungkol sa kanyang mga kakulangan. Talagang papatayin kita. Hindi. Kung hindi ka naniniwala, subukan natin ngayon. Ituro mo ang dulo ng kalsada, gamiting halimbawa ang siyentipikong kanang liko ng kanto. Kung makakagawa tayong magkasama at makapagbabalik, maging makina kita. Nang marinig ito, tumingin si Ayin sa kanto na iluminado ng ilaw ng kalye. Isang ekspresi ng pakikibaka ang lumutang sa kanyang mukha. Tanging siya lamang ang nakakaalam kung gaano siya kasabik sa karera. Ang mga salitang puno ng pagkabigo, ang pagtingin sa kanya na may paghamak. Ngayon, tila mga kutsilyo silang nakadapo sa kanyang puso. Gayunpaman, nais niyang baguhin ang lahat ng ito. Tanging sa muling paglalakad sa karera. Subukan natin, subukan. Si Ayin ay tumayo, tinitigasan ang kanyang panga. Sa isang pagsabog, tila siya ay nagbuhay na parang transformer at naging isang sasakyang pangkarera. Kahit na sa panahong ito ay marami ka nang nalalaman tungkol sa makina. Ngunit nang talagang nakita mo ang tagpong ito, hindi mo pa rin mapigilan ang iyong pagkabigla. Pinagmasdan mo si Ayin mula ulo hanggang paa. Mukhang katulad ng nakaraang buhay na Bugatti Divo. Ang kulay ng pintura ng sasakyan ay maliwanag na pila. Wala itong kaibahan sa kulay ng kanyang buhok. May mga pangabalang parang buntot ng balyena sa likuran. Nakita mo na rin ang anyo ni Ayin nang siya ay bumukas. Pero siya ay may pakiramdam na parang isang mass-produced na kotse ng karera. At si Ayin ay isang tunay na limited edition. Di mo mapigilang humawak sa katawan ng sasakyan ni Ayin. Bilang resulta, narinig mo ang nahihiyang boses ni Ayin mula sa loob ng sasakyan. Pumasok ka na, huwag kang magukit, nakakakiliti. Ito, agad mong bawiin ang kamay mo. Mukhang nakakonekta ang katawan ng sasakyan sa 5 pandaman ni Ayin. Pagkatapos, huminga ka ng malalim. Nagkunwari kang napakabihasa habang nakaupo sa upuan ng driver. Ano, kumusta, komportable ba ang upo? Si Ayin ay namumula ang mukha habang nakatingin sa'yo. Ito ang kanyang unang pagkakataon na ipakita ang katawan ng sasakyan sa harap ng tao. Napaka-komportable. Di mo mapigilang humagulgol. Kung ang mga sasakyan sa nakaraan ay dinisenyo ng ganoon ka-comfortable, hindi na ako magkakaroon ng job-related na sakit. Wala nang pag-iisip na walang katuturan. Iniabot mo ang kamay mo at hinawakan ang joystick. Sa isang iglap, naramdaman mong nagkonekta ang iyong kaluluwa sa iba. Alam mo na ito ang intelligence score ni Ayin. Ngayon, kailangan mo na lang ng isang ideya para bigyan siya ng utos. Kaya pala ang mga operasyon na tulad ng preno at clutch ay ginagawa dito. Isang liwanag ng pagunawa ang nagniningning sa iyong mga mata. Ikaw, hindi mo akalaing hindi mo alam paano kontrolin ang match girl. Ang boses ni Ayin ay umuusbong sa iyong isipan. Akala ko isa kang bihasang racer. Nagiging medyo malungkot siya. Paano makokontrol ng isang baguhan ang kanyang sasakyan sa kurbada? Ngunit pinabayaan mo ang kanyang mga pagdududa. Ang mga sulok ng iyong bibig ay umangat sa tiwala. Tara na! Bitawan ang preno, umusad at tapakan ang accelerator. Kahit na napakalaki ng pagkakaiba sa pagmamaneho ng sasakyan sa nakaraan. Ngunit sa pagdating ng isang tunog ng umuungal na sasakyan, para bang nag-apoy bigla ang buong dugo mo. Ikaw, ano ang ginawa mo? Bakit ang initinit sa dibdib ko? Ngunit si Ayin ay nagsimula ng magpapanik. Sa narinig, lalo pang umigting ang ngiti sa iyong mukha. Hayaan mong ipakita sa iyo kung ano ang tinatawag na launch start. Sa pagkarinig ng mga salita, si Ayin ay parang isang leopardo na tumakbo palayo. Ang umuungal na tunog ng makina ay umabot sa buong kalye. Ang mga racing driver sa mundong ito ay walang kasanayan. Ang launch start na ito ay isang pangunahing operasyon sa Blue Star. Siguro hindi pa nila ito nakita. Hindi bababa sa 2 segundo sa 100 kilometro. Nakatitig ka sa mga bagay na mabilis na umaalis sa iyong paningin at humihingal. Ang bilis ng pag-acceleration na ito ay labis na hindi ka panipaniwala. Akala mo ay mayroong hindi bababa sa 20 segundo na oras ng reaksyon bago bumalik sa kalsada. Ngayon, mukhang wala pang 15 segundo. Kung magpapatuloy ka pa sa pag-acceleration, tiyak na magkakaroon ng overturn sa pagliko. Tapos na. Agad na nagpanik si Ayin.
Ngunit nakapikit ang iyong mga mata at ang iyong utak ay sobrang kalmado. Matinding pinihit ang manibela papunta sa direksyon ng liko. Kasabay nito, inutusan si Ayin na hilahin ang preno. Ang hakbang na ito ay dapat na napakadali. Ngunit ang manibela na hawak mo ay parang isang walang kontrol na toro. Kaya't naglaan ka ng lakas upang itagilid ito. Tumaas ang mga ugat sa iyong noo. Si Ayin naman ay nagsusumikap din na panatilihing matatag ang kanyang katawan. Nang ang sasakyan ay malapit ng bumangga sa harang ng krus na daanan. Sa wakas, ang katawan ng sasakyan ay umikot, ang likuran ay mabilis na humampas. Sa sandaling iyon, agad mong pinindot ang preno. Kasabay nito, mabilis mong iniwas ang manibela sa kabilang direksyon. Sa ilalim ng malakas na puwersa ni Ayin at ng pagkakahawak, ang sasakyan na malapit nang mawalan ng kontrol ay agad na nagbagong ayos. Biglang umarangkada ito ng may tunog na bang, hanggang sa patuloy itong umusad ng matagal. Naisip mo na lamang na pinahinto si Ayin sa gilid ng kalsada. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nagmaneho ako ng ganito kabilis na kotse. Binuksan mo ang pintuan ng kotse, bumaba at humigop ng malalim na hininga. Sa puntong ito, basang-basa ka na ng pawis. Si Ayin ay bumalik na sa kanyang anyong tao mula sa kanyang naunang anyo. Nakatayo siya sa harap mo, ang kanyang ekspresyon ay medyo hangal. Kanina, nakadaan ako sa isang 90 degree na liko. Wala bang nabangga na anumang bantay? Bahagyang umiling ka. Nang marinig iyon, pinatuloy ni Ayin ang kanyang mukha. Agad na tumulo ang kanyang mga luha. Nagawa ko ito. Habang sinasabi ito, bumagsak siya sa iyong mga bisig. Umiyak siya na parang isang inapi na maliit na hayop, talagang nagawa ko ito. Hindi ako isang kotse na pumatay. Kaya ko rin tumawid sa mga liko. Itinaas mo ang iyong mga kamay habang hinahayaan si Ayin na yakapin ka. Kahit na iba-iba ang mga patakaran sa bawat mundo. Parang naaawa ka pa rin sa kanya. Napakasaya niya sa simpleng pagliko. Ginoo, ako. Maaari ba akong sumali sa Nox Rally? Si Ayin ay itinaas ang kanyang ulo na may mga luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang maliwanag na asul na mga mata ay puno ng pagnanais. Siyempre, kumindat ka ng bahagya. Isang simpleng Nox Rally lamang ito. Naalala ko noong una balak mong ipagmalaki ang iyong mga nagawa sa Blue Star. Ngunit bigla mong naisip na hindi nagkakaintindihan ang kaalaman ng dalawang mundo. Kahit sabihin pa kay Ayin, hindi niya ito maintindihan. Siguradong hindi ako pagpapahiya sa iyo, Ginoo. Si Ayin ay tinitigan ka ng may matinding determinasyon. Kasabay nito, tahimik siyang nanumpa. Anuman ang mangyari sa hinaharap, kailangan niyang ibigay ang lahat para protektahan ang kaligtasan ng kanyang Ginoo. Nagtitiwala ako sa iyo, bumalik na tayo. Subukan ulit na dumaan sa kanto na yon. Magsisimula na ang formal na pagsasanay bukas. Ngumiti ka at hinaplos ang ulo ni Ayin. Ngunit sa loob, hindi ito kasing gaan sa hitsura. Sa katunayan, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, siguradong hindi siya makakasali sa Nox Rally. Dahil sa talagang mahina ang pag-ikot ni Ayin. Kanina, ginamit mo na yata lahat ng lakas mo para makalusot sa likong 90 degrees. At sa Nox Rally, mayroon talagang 14 na kurbadang daan. Bawat kurbada ay mas maliit ang anggulo kumpara sa mga kanto. Ang lapad ng daan ay mas masikip din. Ang mga ito ay napakadali para sa iyo na dumaan dito. Ngunit pagkatapos ng takbo, ang pagyayabang na ito ay nawala na. Kapag nagmamaneho ka ng Ayin, talagang may pakiramdam na parang hindi mo mahawakan. At ito pa lang ang liko sa isang ordinaryong interseksyon. Kung nasa Nox Track ka pa nga naman, kahit na punong-puno ng detalye ang lahat ng iyong teknolohiya, hindi mo maiiwasan ang pagkasira ng sasakyan at pagkamatay. 5 araw. Kailangan mong mag-isip ng paraan para makasali sa ilang training races para makakuha ng puntos. Sa pamamagitan ng sistema, iaangkop mo si Ayin. Kung hindi, mamamatay ako sa sasakyan sa Nox Rally. Nagmamaneho ka habang tahimik na nag-iisip. Sa pagkakataong ito, nagpreno ka ng mas maaga. Mas bihasa kang dumaan sa kanang kanto ng interseksyon. Sa harapan, narinig ang masiglang sigaw ni Ayin. Sinundan din ng ugong ng makina ang lahat. Grabe, sino ang nagmamaneho ng mabilis sa gabi? Ang iyong dating boss na si Zhangkai. Kasama si Ayin na lumabas mula sa club. Sakto lang na nakita si Ayin na dumaan ng parang multo ang bilis. Anong sasakyan ito? Si Zhangkai ay napakalaki ang mata. Ramdam niya na medyo pamilyar ang sasakyan. Pero sobrang bilis kaya hindi niya ito nakita ng maayos. At saka, anong teknolohiya ito? Baka ito ay isang intelligent mechanic. Tumingin siya sa mga gulong na baka sa gitna ng kalsada. Umuulit sa kanyang isipan ang tunog ng paghikbi. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ito ang teknolohiya ng pagliko na hindi niya kailanman nakita. Si Ayu ay nakatulala rin sa oras na ito. Mukhang hindi ito intelligent mechanic. Walang psychic energy fluctuations. Pero amo, kung makatagpo ng ganitong sasakyan at driver sa laban, wala akong anumang pagkakataon na manalo. Kahit na masakit sa puso. Pero inamin niya pa rin ang kanyang mga kakulangan. Hindi na natin pag-uusapan ang marangyang pagliko. Sa bilis sa tuwid na daan, hindi na siya makasabay. Okay lang, Ayu. Ang performance mo, kumbaga, ay maganda na kumpara sa mga sasakyan sa club namin. Dagdag pa ang aking kakayahan. Wala talagang problema na makuha ang top 10. Nakita ni Zhangkai ang malungkot na ekspresyon ni Ayu. Agad siyang hinawakan sa kamay at pinakalma. Ang sasakyan at driver na iyon ay tiyak na hindi na kasinlakas ng Nox. Baka dumadaan lang sila, hindi para makipagkumpetensya. Medyo humupa ang mukha ni Ayu nang marinig ang sinabi. Pero agad niyang naisip ang lalaking nagayo sa kanya.
Hindi ko alam kung talagang darating si Suyu sa laban. Siya. Nagtawanan si Zhang Kai, siya ay parehong mahirap at walang kakayahan. Aling makina ang nais sumunod sa kanya. Sa huli, mukhang ang maaari lamang ay bumalik sa pabrika para mangolekta ng mga basura. Ang mga makina na naroon ay puro mga basura. Saan ba ang makakapantay sa atin? Ginoo, ako ay nag-aalala ng labis. Si Ayu ay pumipigil sa kanyang labi at tumango. Nakatingin sa kanyang kaakit-akit na anyo. Si Zhang Kai ay hindi napigilan ang kanyang pangit na ngiti, pumunta ka sa bahay ko mamaya. Marami akong kama sa bahay. Kahit paano ka mag-roll. Ikaw ang mayari, syempre susunod ako sayo. Si Ayu ay nakangiting sumunod. Sa kabilang dako, dinala mo na si Ayin pabalik sa bahay. Inihanda ni Uncle Layang ang 3 mangkok ng sabaw ng isda sa ibabaw ng mesa. Kinuha mo ang isang mangkok at tahimik na umiinom. Si Ayin ay nais din kumuha ng isang mangkok. Ngunit naramdaman niyang hindi tama ang kapaligiran. Siya ay nalunok ang laway, gusto sanang uminom pero hindi naglakas loob. Naglagay si Uncle Layang ng kutsara ng sabaw. Gumalaw ang kanyang mga labi, nagdala ka ba ng makina mula sa bodega? Handa ka nang magpatuloy sa karera. Uhehe, Ginoong Layang, talagang walang maitatago sa'yo. Ngumiti ka ng may pagkamangha, may balak ka talagang ipagpatuloy ang karera. Tahimik na nakaupo si Ginoong Layang doon. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi mo, bumuntong hininga siya, 10 minuto na ang nakalipas ay sinabi mo sa akin na hindi ka na magkakarera. Kung kailangan mong ipasa ang pagmamayari sa pabrika, bakit ka nagbago ng isip? Ito, hindi ba't nagpunta ka sa bodega at nakita mo ang isang match na babae? Siya, itinuro ni Ginoong Layang si Ayin. Si Ayin ay otomatikong ibinaba ang kanyang ulo. At ikaw ay matinding tumango, tama. Ang pangalan niya ay Ayin, sa tingin ko may potensyal siya. May potensyal. Pagkarinig, biglang nagtawid ang ulo ni Ginoong Liang. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng galit at kawalang magawa, pinili mo na ang isang magandang match na babae sa Lip Club. Ngunit hindi si Ayin. Bakit? Nagtaka ka. Hindi mo ba nakita ang debut record ni Ayin? Halos hindi siya makaliko. Dadalhin mo siya sa laban, gusto mo bang mamatay? Ito ang unang pagkakataon na nakita mong galit na galit si Ginoong Liang. Alam ko na hindi maganda ang pagliko ni Ayin. Ipinaliwanag mo sa mababang boses, pero ang kakulangang ito ay ganap na maitatama. At mayroon pa akong 5 araw para ayusin siya. Ginoong Liang, kailangan niyong maniwala sa akin. Nang marinig ito, tahimik na tumitig sa iyo si Ginoong Liang. Marahil dahil ang iyong mga mata ay masyadong tiyak. Marahil siya ay matanda na. Wala na siyang lakas para makipagtalo sa mga kabataan. Siya ay umupo ng malumbay sa kanyang upuan. Nakatingin siya sa bintana habang umising malamig. Tinanggal na ng Tenyu Club ang lisensya mo sa pagmamaneho, di ba? Kung nais mong sumali sa NOX, kailangan mong mag-exam ulit. Kasama si Ayin na may napakamahina na kakayahan sa pagliko. Kaya mo bang pumasa? Kaya ko. Ang iyong ekspresyon ay napakatibay, ayon sa iyong plano. Basta't bago ang laban, itaas ang pagliko ni Ayin sa 4. Kaya't siguradong makukuha ang lisensya para magmaneho. Sige, gawin mo na ang pagsusulit. Kinuha ni Mang Liang ang lahat ng sabaw ng isda sa mesa, hindi mo na kailangan pang alagaan ang aking lugar. Umalis ka na. Mula nang ampunin ako ni Mang Liang. Ito ang unang pagkakataon na nakita mo siyang nagalit ng ganito. Pasensya na, Ginoo, naisipan kong ikinoong ka pa. Si Ayin ay may mukha ring puno ng pagkabigo. Wala iyon, talagang mabait si Mang Liang. Huminga ka ng malalim dahil ang karera ay isang mapanganib na sport. Natatakot siya na magkasangkot ako sa isang aksidente. Dagdag pa, hindi niya alam ang aking kakayahan. He, Ginoo, magsagawa tayo ng kontrata. Nang mga sandaling iyon, biglang tumayo si Ayin at seryosong nagsalita. Sa pagdinig nito, bigla kang nakabalik sa iyong sarili. Hindi ko alam kung kailan. Si Ayin ay nakalapit na sayo. Ang mga asul na mata ay nakatitig sayo nang hindi kumikblink. Sige, pumirma na tayo ng kontrata. Pagkatapos nito, ikaw na ang aking makina. Labis kang nag-aalala tungkol dito. Hindi mo pa nakakalimutan ang kahihiyang dinulot sayo ni Ayu. Isang top racer na katulad mo ay ginagawang katatawanan ng isang mababang klase na match girl na hindi marunong magkarera. 5 araw mula ngayon, ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng ihari ng karera. Si Ayin ay nakapikit at mumiti ng hehehe. Ilabas mo ang iyong sariling match score. Ginoo, isang patak ng dugo lang ang kailangan mo ilagay dito. Medyo naguguluhan ka. Naalala ko, kailangan lang ng pangako para makabuo ng mental seal. Bakit kailangan mo pang magpatak ng dugo? Ilabas ang match score. Ang mental seal contract ay maaaring iwanan. Pagkatapos, maaari nang pumili ang match girl ng ibang racer. Inilabas ni Ayin ang match score sa iyong harapan. Parang hawak ang kanyang sariling puso, ngunit ang core seal ay hindi maalis. Lagi na lang akong magiging match girl ng aking Ginoo. Pinagmamasdan si Ayin na nag-aalay ng kanyang puso. Wala kang pagdududa na kinagat mo ang iyong daliri. Matapos sumipsip ng iyong dugo ang intelihenteng makina. Ang liwanag sa itaas ay naging banayad na kulay rosas. Masaya si Ayin habang ibinabalik ang intelihenteng makina. Kaya naman ito ay maituturing na natapos na ang kasunduan. Sa kahit anong paraan, nagdesisyon na siyang manatili sa iyong tabi. Maliban kung ibabalik mo siya sa pabrika. Kung hindi, siya ay magiging iyong makina magpakailanman. Samantalang sa maliit na kubo sa gitna ng pabrika, si Uncle Liang ay nakasandal sa dulo ng kama, hawak ang isang larawan. May kumikislap na luha sa kanyang mga mata. Sa larawan ay isang masayang pamilya. Ang anak at ama ay parehong nakasuot ng helmet.
Ang ina ay nakatayo sa tabi na may ngiti sa kanyang mukha. Si Uncle Layang ay humahaplos sa batang lalaki sa larawan, na may nanginginig na labi. Noong panahon na yon, ikaw ay kasing matigas din. Kailangan bang sumali sa laban? Tumitig siya dito ng matagal. Dahan-dahan niyang ibinalik ang larawan sa drawer. Pareho silang mga nakakabwisit na bata. Pinisil niya ang kanyang dibdib at huminga ng malalim. Pagkatapos, kumuha siya ng isang savings card mula sa drawer at isinilid iyon sa kanyang jacket. Sa wakas, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinadala sa iyo ang 3 impormasyon tungkol sa mga training race. Ito ang espesyal na pinili niyang racetrack. Kaunti ang mga kurbada at malawak ang daan. Pinakamainam ito para sa pagsasanay niyo ni Ayin. Totoong may matalas na dila si Uncle Layang pero malambot ang puso. Kinabukasan ng umaga, pagdapo ng iyong mga mata ay nakita mo ang mensahe. Ayin, tara na. Target ang Triumph Club. Ang Triumph Club ay nasa isang lambak sa hilaga ng Jiangcheng. Ang paligid ay naging training racetrack. Sa kasalukuyan, puno na ng mga racer at mga mech girls ang racetrack. Ang sitwasyon ay talagang mainit. Dumating kayo ni Ai ng medyo late. Napag-iwanan at nasa huli kayong magalis. Nagsimula na ang host na basahin ang mga alituntunin ng laban. Ang training race na ito ay may hugis easy na racetrack. Kabuang haba ay 25 kilometro. May kabuang 3 liko. Ang bawat liko ay may anggulo na nasa paligid ng 70 degree. Hindi naman mahirap. Pero para sa mga racer at match girls na kulang pa sa karanasan sa pagliko, ito ay isang malaking hamon pa rin. Halimbawa si Ayin. Nakita siyang nakatingin sa track, ang kanyang makinis na mukha ay namutla. Siya ay nanginginig ng todo. Nakita mo ito kaya't hinaplos mo ang ulo ni Ayin, huwag kang kabahan. Ang 25 kilometro ay parang isang iglap lang sa'yo. Pero, Ginoo, mayroon itong 3 liko. Si Ayin ay nanginginig habang nakataas ang 3 daliri, at wala pang guardrail. Hindi pwedeng umasa sa banggaan para ituwid ang sasakyan. Hemhem, nandito ako, kailangan mo pa ba ng banggaan para ituwid? Batang lalaki, ito ba ang unang pagkakataon mong dalhin ang mekanikal na babae sa track? Huwag masyadong magsalita ng may kumpiyansa. Ang nagsasalita ay isang mid-age na racer na nasa harap mo. Mukha ang iyong mekanikal na babae na parang hindi pa ganap na umunlad. Pati mga binti niya ay nanginginig. Inirerekomenda ng tiyuhin na magpraktis ka pa ng 1 taon. Ang mga training race ay laban din, napakamapanganib nito. Narinig mo na hindi pa nabuo. Si Ayin ay galit at gustong makipagtalo sa dahilan. Nang tingnan, makikita ang match ng tiyuhin, na may taas na 1.8 meters. Ang kanyang taas ay talagang kahanga-hanga. Ang nabuo niyang lakas ay agad na nanghina. Halika, Warhammer. Ipakita mo sa kanila ang iyong napaka-epektibong katawan. Ang tiyuhin ay ngumiti na may pagmamalaki. Ang muskular na babae sa tabi ay agad na nagayos ng sasakyan. Naging isang malaking off-road vehicle. Di ba ang aking Warhammer ay napaka-cool? Ang tiyuhin ay lumabas ng kalahating ulo mula sa bintana, anak. Ang laban ay hindi biro. Mamaya, hindi mo na makikita ang tail light. Pagkasabi niyan, tinapak niya ang accelerator. Ang match na tinatawag na Warhammer ay bumusina sa kanya palabas. Pero ang bilis na ito ay hindi maikukumpara sa iyong launch speed. Sa oras na ito, may natitirang 30 segundo bago ka umalis. Hinaplos mo ang ulo ni Ayin, sumubok ka rin. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Ayin. Pagkatapos, isang maliwanag na pilak na mamahaling kotse ang bumuka sa harap. Sayang, ang ibang mga racer ay pumasok na sa track kasama ang kanilang mga makina. Walang nakakita sa napakaganda nitong anyo ni Ayin sa sandaling ito. Sa isang banda, kung isipin mo, ang mga makapangyarihang makina ay karaniwang may marangyang panlabas. Umupo ka ng maayos sa upuan ng driver, hawakan ang control stick ng mahigpit. Narinig ang masiglang boses ni Ayin mula sa harapan. Ginoo, magpakatatag ako. Mag-relax ka. Battle Hammer. Napangiti ka, pinindot ang accelerator, unahin kong lampasan iyon sa harapan. Kasabay ng utos mo, agad itong kumilos. Si Ayin ay tumakbo sa track kasama ang ugong ng engine module. Parang isang pilak na kidlat. At sa parehong oras, sa harap ng Triumph Club, isang malaking screen ang live na nag-broadcast ng training race. Maraming residente ang nakapaligid at nanonood. Kasama rito ang 2 lalaki na nakasuot ng racing suit na nag-uusap. Bumibilis na ang bilis ni Ajun. Napakahirap abutin. Siguradong na-gen sayo na naman ang batang ito ng palihim. Sa puntong ito, may isang makina nang nakapagdaan sa unang liko. Ang pinakamabilis na bilis sa pagliko ay umabot sa 184. Ang mga tao sa paligid ay naginip na ng kanilang mga damdamin. Kung ang bilis na ito ay mapanatili sa Knox Rally, tiyak na makakakuha ito ng isang pwesto sa top 5. At ang makinang ito ay pinapagana ng pangunahing driver ng Triumph Club na si Huang Jun. Ang makina niya ay napakaganda. Kung mayroon akong ganyang makina, makakabihis din ako ng ganito kabilis. Huwag kang mainggit. Mayaman sila, kaya nakakapag-upgrade ng makina at naglalagay ng iba't ibang mga module. Kaya ba ng mga manggagawa tulad natin ang ganyan? Maraming usapan ang mga manonood sa lugar. At sa puntong ito, isang eksena sa screen ang lumipat sa simula. Nakita ang isang pilak na anino na dumaan. Kahit ang kamera ay hindi nakasunod. Hayop, anong klase ng bilis ang ito sa pagsisimula? 2 racer ang napakapango. Hindi kaya ni Ajun ito, di ba? Sino ang makakagawa? Wala pa akong nakita na android na nagsimula na kasing bilis ng bala. Huwag magalala, siya ang huling umalis. Mamaya makikita na natin ang kanyang unang datos sa pagliko. Ang 2 ay masusing nakatingin sa datos ng huling android.
Ang mga bilis ng pagliko ng mga android sa unahan ay lumabas na. Kung ihahambing kay Huang Jun na isang profesional na racer, ang mga bilis ng pagliko ng mga android na iyon ay kahabag-habag. Lumabas na. Hayop! Nakita ang mga bagong speed ng pagliko sa datos. Ang mga labi ng dalawang racer ay nanginginig. Sa oras na ito, nakausad ka na kay Ayin sa unang kurba. Ito ay isang malaking kurba. Ang hirap ay halos kapareho ng intersection kagabi. Pero ang circuit ay mas masikip kaysa sa kalsada. Kaya kailangan mong magpreno ng maaga para bumagal. Pero kahit ganun, umabot pa rin sa higit 300 ang cornering speed ni Ayin. Ano ang pakiramdam? Napakabuti, Ginoo. Parang gusto nang sumabog ng dibdib ko. May dalawa pang liko, mag-focus ka. Itaas mo ang ulo mo. Isang itim na tuldok ang mabilis na lumalapit sa kalsada sa malayo. Kumindat ang sulok ng iyong bibig. Hindi ba't ito ang dating Warhammer brother? Ang bilis, nahabol na agad. Sa puntong ito, sa unahan. Ang nakasakay sa Warhammer na matanda ay tila masaya sa unahan. Kahit na ang bilis niya sa pagliko ay mahigit 80. Pero hindi ito nakakaapekto sa kanyang pagmamalaki. Dahil ito ang kanyang pinakamainam na pagkakataon na matapos ang karera. Sa wakas, nakapag-ipon siya ng sapat na pera para palitan ang Warhammer ng mas mataas na kapasidad na modul. Ngunit sa oras na siya ay nasasabi, biglang may tunog ng malakas na umuugong mula sa likuran. Nagtaka ang matanda, Warhammer. May problema na naman ba ang iyong nitrogen module? Wala ni isa. Kalma na sumagot ang makina, ang dati ng makina ay humahabol na. Paano magyayari ito? Ang unang reaksyon ng matanda ay hindi maniwala. Dapat malaman na ang oras ng pagalis ay may agwat na 30 segundo. Gayunpaman, sa salamin sa likod ay malinaw na may isang pilak na supercar na mabilis na humahabol. Putang ina, hindi ba't inexperienced itong batang ito? Ang kanyang makina ay sobrang kinakabahan. Paano mangyayari na ganun kabilis? Habang naguguluhan ang matanda, si Ayin ay nakaabot na sa likod ng Hammer. Sa wakas ay nag-react na ang matanda. Hammer, huwag siyang hayaang makatakbo. Gayunpaman, ang Hammer ay ngayon lang kumilos. Isang pilak na anino ang lumagpas mula sa gilid. Mabilis na humiwalay ng distansya. At ang Hammer ay tanging nakatingin na walang magawa habang lumalayo ang tail light ni Ayin. Ginoo, 200 kanan na perpendikular na liko, pababa. Ang tinig ng Hammer ay nagpagising sa matanda. Agad siyang pumreno upang maghanda sa pagliko. Gayunpaman, ang nasa harap na si Ayin ay walang balak na bumagal. Ang bilis ay halos nagiging sanhi upang lumipad ang likuran ng sasakyan sa kanto. Ano ang ginagawa nila? Hindi ba sila natatakot na matumba? Ang tiyuhin ay labis na nagulat. Pero kasabay ng isang maganda at mabilis na pagliko, si Ayin ay hindi lang hindi natumba. Sa halip, lalong bumilis at mabilis na nalampasan ang kanto. Ang batang ito ay parang isang profesional na racer na naglalaro lang. Pakialam, nagmumurang tigre siya sa harap ko. Agad na namula ang mukha ng tiyuhin. Naalala niya ang sinabi niya sa'yo dati. Hindi pa nga nila makita ang ilaw sa likod. Sa katunayan, lumampas sila ng 30 segundo at hindi siya nakakita ng likuran. Napakalaking kahiyan ito. At sa puntong ito sa dulo ng karera, dahil siya ang unang umalis. Dagdag pa sa kanyang mahusay na kakayahan. Si Huang Jun, ang pangunahing racer ng Triumph Club, ay nasa himpapawid na kasama ang match girl. Walang interes, ang premyo ng club na ito ay muli naming nakuha. Si Huang Jun ay hindi man lang tumingin sa kanyang resulta. Lumiko na papasok sa club para kunin ang premyo. Ginoo, hindi mo ba titingnan ang mga resulta? Hinawakan ni Fima ang kamay ni Huang Jun. Wala namang kaakit-akit. Malayo nang sinulyap ni Huang Jun ang databoard. Hindi ko maisip kung sino pa ang makapagbibigay sa akin ng banta. Alam ko. Siriyang sinabi ni Fima, nais ko lang malaman kung gaano bumilis ang aking bilis pagkatapos palitan ang module. Sige, sasamahan kita upang tingnan. Nakita niyang napakatigas ng ulo ng kanyang match daughter. Wala nang magawa si Huang Jun kundi ang sumama. Biglang sumabog ang sigawan ng tao sa harap ng malaking screen. Diyos ko, ang bilis sa pagliko na ito. Talagang mahirap intindihin. Nakaramdam na ang record ng training track ng Triumph Club ay mapapalitan. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiiwasang magmalaki si Huang Jun, Fima. Lahat sila ay nagulat sa iyong bilis. Nang marinig ito, nilingon ni Fima ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Magandang kondisyon ng araw na ito. Perpekto ang kanyang pagliko. Ngunit kumpara sa mga nangungunang makina sa malalaking kompetisyon, malaki pa ang potensyal niyang umunlad. Kailangan bang mangyari ito sa kanyang bilis sa pagliko? Sa oras na ito, itinaas ni Huang Jun ang kanyang baba at lumapit sa harapan ng lahat. Naghihintay na marinig ang paggalang at mga papuri ng mga tao. Ngunit wala ni isang tunog. Ang lahat ng mga mata ay nakadikit sa databoard. Si Huang Jun ay nakuringkle ang kanyang noo, naramdaman na may mali. Kaya't siya ay lumapit sa harap ng databoard. Sila ang may pinakamababang kabuang oras, siya at si Fima. Tumatakbo ng kabuang 5 minuto at 49 segundo, nakamit ang unang pwesto. Walang problema, ako nga talaga ang number 1. Naguguluhan si Huang Jun. Pero sa susunod na segundo, umaringaw-ngaw mula sa finish line ang ubod-sungit na ugong ng makina. Kasunod nito ay ang tunog ng signal machine. At agad namang nag-refresh ang oras ng huling match girl sa data panel. 4 minuto at 27 segundo, nakamit ang unang pwesto. Biglang naguluhan si Huang Jun. Anong kalokohan ito? 4 minuto at 27 segundo. Ang katabing Pegaso ay gulat na gulat din. Mas mabilis pa siya ng mahigit 1 minuto kaysa sa sarili niya.
Ito ay isang datos na mahirap nilang isipin. Si Huang Jun ay hindi sumuko at muling tumingin sa bilis ng pagliko ni Ayin. Ang kanyang pusong bata ay muling tinamaan ng 10,000 sugat. Ang unang liko ay 312, ang pangalawang liko ay 327, ang pangatlong liko ay 300 ito. Ano ang pagkakaiba ng pagliko ng match girl na ito sa tuwid na daan? Si Pegaso ay nakaramdam lamang ng pangangalikig sa kanyang anit. Siya ay nagtraining ng masigasig sa loob ng kalahating taon, at nagbayad pa ng mataas para magpalit ng isang purple grade module. Dito lamang siya nakamit ang higit sa 180 na bilis sa pagliko ngayon. Ngunit hindi pa siya nakapagyabang. Dumating ang isang malupit na pagkatalo sa training match. Sino ba talaga ang nanguna na ito? Baka ang mga bihasang kalahok mula sa World Championship ay nandito para mangapi. Lahat, tingnan natin. Baka siya ay isang superstar na driver. Ang mga manonood sa lugar ay nagmadali patungo sa pahingahan ng mga driver. Lahat ay gustong makita ang tunay na anyo ng misteryosong driver na ito. Pero hindi nila akalain na ikaw ay umalis na sa lugar matapos kunin ang premyo. Ginoo, bakit kailangan natin gawin ito ng patago? Si Ayin ay sumusunod sa iyo na may nakabigong mukha. Alam mo ba ang maging mababa ang profile? Mababa ang profile. Binigyan mo si Ayin ng isang pahikbi. Hindi mo talaga inasahan na ang mga racer at mga machine girl ay talagang ganoon. Bagaman hindi ka naman nagbigay ng pagkakataon. Pero nang makita mo ang pagkakaiba ng segundo sa pangalawang pwesto, nagulat ka pa rin sa iyong sarili. Ang layo ng pagkakaiba. Tila tiyak na madadala ka sa laboratorio para maslis. Nang maisip mo ito, hindi mo namamalayan na pinabilis mo ang iyong pagalis. Mabilis, umalis na tayo. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapabuti ang kakayahan ni Ayin sa pagliko. Kaya't dinala mo ang bagong nakuha mong 20,000 piso sa model shop. Sa mundong ito, kung nais mong mabilis na mapabuti ang katangian ng machine girl, ang pinakamagandang paraan ay i-update ang module. Ang module ay katumbas ng kagamitan ng makina. Nakakayang mayangat ang katangian ng makina. Ang karaniwang antas ay nahahati sa puti, berde, asul, lila, ginto, at diamante. Mas mataas ang antas, mas bihira ang module. Mas mataas din ang presyo. Wow! Nang pumasok si Ayin sa tindahan, nakatuon ang kanyang tingin sa isang lila na antas na module. Wala pang ginto na antas na module sa tindahan ng module sa lungsod ng Jiang. Ni ang diamante ay hindi makikita. Kaunti rin ang lila na antas. Ang module na gusto ni Ayin ay tinatawag na Azure Storm. Isa itong steering module. Ginoo, pakiramdam ko kapag na-install ko ang module na ito, magkakaroon ako ng malaking pagbuti sa aking kakayahan sa mga kurbada. Si Ayin ay nakadikit sa salamin, kumikislap ang kanyang mga mata. Ngunit parang hindi mo ito narinig. Hinila mo siya at tumakbo palabas. Sabi mo sa isip mo, hindi ba masyadong maliit ang pagbuti? 85,000, hindi sapat ang perang hawak mo para sa kahit anong sentimo. Mas mabuti pang makipaglaban ng tapat. Kumita ng puntos at hayaan ang sistema na tumulong sa pag-upgrade. Ngunit hindi mo alam na, kaunti pang sandali mula nang umalis kayo, isang maliit na figura ang pumasok sa tindahan ng mga mod. Boss, magkano ito? Ang tao ay tumuturo sa isang asul na kalidad na mod. Ang pangalan ng mod ay Bagyong. Maaari nitong bahagyang pagbutihin ang mga kurbada at pagkolekta. 30,530 milyon. Ang boss ay galit pa rin at sa narinig ay pinahid ang kanyang labi at sumagot. Pwede bang maging mas mura? Dati, hindi ito ang presyo ng bagay na ito. Kahit 1 sentimo, hindi pwede. Dati ay dati. Ngayon, mas marami ng mga racer, hindi sapat ang supply. Kaya naman, natural lang natataas ang presyo. Sige, ito na lang ang kukunin ko. Ang tao ay hindi na nakipag-negotiate sa boss. Inilagay niya sa loob ng kanyang damit ang bagyong mod na nakabalot gamit ang tela at lumingon. Samantalang sa kabilang panig, kakauwi mo lang mula kay Ayin, dumiretso ka sa isang bakanting lupa malapit sa lugar ng pag-recycle. Nauna ka nang nagplano ng mga kurbada dito gamit ang ice cream cone. Eksklusibong ginagamit para sa iyong sariling pagsasanay. Ang mga resulta ng training race ay nagbigay ng tiwala sa sarili kay Ayin. Ngunit upang makuha ang unang pwesto sa Knox Rally, marami pang mga hamon ang naghihintay sa inyo upang malampasan. Naiisip mo, kung hindi makakabawi sa pagtaas ng mga katangian ni Ayin sa maikling panahon, kailangan talunin sa susunod na training match. Kumuha ng system points. Huwag magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Ayin, magising ka na. Magsisimula na ang training match. Kinabukasan ng maaga. Pumasok ka sa silid ngunit hindi mo nakita si Ayin. Ngayon ay ika-3 araw na mula nang umalis sa Lead Club. Nang 10:00 ng umaga, ang Bana Valley training match ay magsisimula sa oras. Nadyensayo ng isang buong araw kahapon. Maliban sa pagkain, halos wala ng pahinga. Halos sumuko ka na. Dahil ang katangian ni Ayin sa kurbada ay tumaas lamang ng 0.1. Ang kasalukuyang katangian ay 22.1. Nasaan si Ayin? Medyo naguguluhan ka. Sa silid ay mayroon lamang isang shark stuffed toy na kasama sa pagtulog. Mayroong isang bukas na tala sa mesa. Sa itaas ay may guhit ng isang maliit na tao na may masamang ekspresyon. Sa tabi ng maliit na tao ay may umiiyak na makina na babae. Sa likod ay may isang hilera ng maliliit na salita. Handbrake, downshift, steering wheel, accelerator katumbas equals drift. Nakakainis. Kahit na inulit ng 100 beses, nagbago ang iyong mukha. Bagamat mas mahigpit ang training kahapon. Pero sa personalidad ni Ayin, hindi siya dapat umatras sa huli.
Anong ingay ang kalokohan dito sa umaga? Nang panahong iyon, si Ginoong Liang ay lumabas mula sa banyo na nakapajama. Ginoong Liang, nakita mo ba si Ayin? Yung batang babae ay umalis ng hatingabi kahapon. Siguro ay nagtuturo siya ng lihim kung paano magliko. Hanapin ang lugar, Ginoong Liang, habang nagbubura ng mukha gamit ang tuwalya, pumunta ka sa malapit na training. Nang marinig ito, nagsuot ka ng damit at tumakbo papuntang training ground. Talagang ang totoo. Nakita pa nga si Ayin na nakahiga sa lupa ng parang malaking na. Sa paligid ay puno ng mga napaslang na ice cream cone, at mayroon ding mga bakas ng gulong mula sa pagliko. Lumapit ka ng kaunti. Habang tinitingnan ang cute na mukha ni Ayin, hindi mo maiwasang masoften ang puso mo. Bagamat siya'y isang tanga, ngunit sa hindi inaasahang paraan, alam ang pagsisikap. Panginoon! Sa pagliko, bumangga at nahulog sa takoyaki, oho. Nang marinig iyon, hindi mo naiwasang umiti at tinukso ang bilog na mukha ni Ayin. Pagsasanay na laban, biglang bumukas ang mga mata ni Ayin. Parang muling nabuhay mula sa lupa, Pagsasanay, laban sa pagsasanay. Siya'y nagulat at tinakpan ang kanyang mukha, tapos na. Nakatulog ako ng labis. Panginoon, anong oras na? Ngayon ay alas 8:30, may oras pa tayong makapunta. Umiwas ka at nagbuntong hininga, doon ka lang ba na dyan sa'yo ng pagliko buong gabi? Tama yan. Si Ayin ay ngumiti ng hehe. Itinuro ang isang bakas ng gulong sa malayo at may pagmamalaki na sinabi, Panginoon. Ito ang aking sariling 70-degree turn. Tingnan mo ang perpektong gulong na nasunog. Tignan mo ang tamang-tama na entry point sa curve. So, anong bilis sa pagliko? Walang pagbabago sa iyong ekspresyon. Ang bilis sa pagliko, higit sa 100 ng kaunti. Si Ayin ay umuukit ng kanyang ulo, ang boses ay bumababa. Hindi mo naman pinansin. Umiti ka lang at hinaplos ang kanyang ulo, magandang magagawa mo ang 100. Magpapatuloy tayong magsikap sa hinaharap, una tayong pupunta sa racetrack. Banal na valley training race, ang kabuang haba ng track ay 43 kilometro. May tuwid na bahagi, may mga curve, at may pataas pababa na kalsada. Maaaring sabihin na kahit maliit ang ibon, kumpleto ito sa lahat ng bahagi. Ang configuration ay katumbas na ng isang pinutol na bersyon ng opisyal na karera. Ikaw at si Ayin ay halos nakaschedule sa oras. Pagkapulot nyo ng number card, dali-dali na kayong pumunta sa kani-kanyang pwesto. Sa puntong ito, nakita mo ang mga tauhan na may kasamang isang lalaki at isang babae na lumalapit. Ginoong Liang, sigurado ba kayo na gusto ninyong lumipat sa ika-10 pwesto? Nakangiti ang mga kawani sa kanilang mga mukha. Bakit kailangang magtanong ng napakarami? Kung sinabi ng ibang tao na lumipat ka na. Ang lalaking tinatawag na Liang ay hindi na makapaghintay at sumagot. At nang marinig mo iyon, tumingin ka sa iyong sariling pagkakasunod-sunod ng mga sasakyan. Ika-9 na pwesto ito. Ang Bana Valley ay isang kompetisyon na may dobleng pwesto. Ibig sabihin, mamaya kayong dalawa kasama si Ayin ang sabay-sabay na mag-umpisa sa race. Hindi nagatubiling kumilos ang mga kawani. Mabilis silang nagrehistro para sa dalawa at umalis. Comet, sila ba yon? Tumingin si Liang sa iyo at nagtanong sa katabi niyang makina. Ang makina na si Comet ay tahimik na sumagot. Nakatayo siya na may nakapulupot na mga kamay sa dibdib na nakatingin ng malamig kay Ayin. Si Ayin ay nakatingin sa kanya at nagtataka. Mas marami ang pag-usisa sa kanyang mga mata. Parang nakakita na ako ng makina na ito dati. Habang nag-iisip, bigla siyang naalala ang debut ng Technological Island. Isang gintong sports car ang nangunguna sa harapan. Isang figura na mabilis na umaabante. Sa panahong iyon, ang figurang ito ay naging layunin ng kanyang pagsisikap. Naalala ko na, kumislap ang kanyang mga mata. Na para bang isang fangirl na itinuturo ang kometa na may masayang mukha, ikaw. Ikaw ba ay Yasu 76? Ang Nasi 76 ay ang ika-76 na sasakyan na ipinanganak ng pamilya ng mga bituin sa Intelligent Machine Island. Ang katayuan nito ay katumbas ng pagiging nakatatanda ni Ayin. Kaya naman, ang pakiramdam ni Ayin nang makita ang Nasu 76 ay parang nakita niya ang kanyang idol noong bata pa siya. Noong panahong iyon, siya ay isa lamang nucleus ng intelligent machine na sumisipsip ng kaalaman mula sa labas. Wala pang katawan ng machine daughter. At tila si Ayin ay kilala ang machine daughter ng kabilang partido. Nakahanda na siyang kumain ng sunflower seeds. Ngunit biglang itinataas ng machine daughter ang kamay at itinulak si Ayin. Sino ang nagturo sa iyo na basta-basta na lang tumuro sa mga estranghero? Talagang ang isang sirang sasakyan ay sirang sasakyan. Wala pang kahit na paunahing asal. Nang marinig ito, napatigil si Ayin. Matagal bago siya nakareact na ang basura ay patungkol sa kanya. Itago mo ang iyong pagnanais na manood. Lumapit ng isang hakbang at humarang sa harapan ni Ayin. Hoy, kapag sinasabi mong basura ang iba, hindi mo ba dapat suriin ang sarili mo? Nang marinig ito, hindi nagsalita si Comet. Hindi man lang siya tumingin sa iyo. Sa kanyang pananaw, ikaw at si Ayin ay magkapareho. Isang makina na nahihirapang lumiko. Isang driver na nakatsinelas na dumating para sa laban. Ang ganitong kombinasyon ay talagang isang profanation sa karera. Huwag gawing biro ang laban. Gawing biro. Ano? Nakatiklop ang iyong noo. Nakatingin si Comet kay Ayin na nakakulubot sa likod mo, walang kaemo-emosyon, dahil 79. Ang ganitong makina na hindi makaliko, huwag nang sumali sa laban. Baka mapahamak ang lalaking ito. Baka magiwan pa ng mansa para sa aming pamilya ng mga bituin. Tumahimik ka. Lumapit ka ng 2 hakbang at tiniklop ang iyong mga kamao.
Hay kuya, huwag ka nang magalit. Si Liang ay humadlang sa harap mo at nakangiting sinabi, ang mga bagay-bagay tungkol sa mga machine girl ay hayaan na silang ayusin ng mga machine girl mismo. Huwag tayong mga driver na makialam, di ba? Ganyan mo ba talaga ihandog ang edukasyon sa iyong machine girl? Humigop ka ng malalim na hangin kung hindi mo kayang magturo. Maaari ko namang tulungan kang magturo ng kaunti. Edukasyon? Addiction House? Mukhang masyado kang tiwala sa iyong racing skills, ha? Ang mga labi ni Liang ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na liwanag, kung gayon, pareho tayong magpapasimula ng karera. Bakit hindi natin subukan sa racing track? Pakiusap, ihanda ang siyam at 1-0 para sa pagalis, countdown ng 30 segundo. Sa oras na ito, ang tunog ng patalastas ay sumabog. Ginoo, magsisimula na ang training race, maghanda tayo. Hinila ni Iyin ang laylayan ng iyong damit. Kahit na nakatungo siya at natatakpan ng kanyang bangs ang kanyang mga mata. Ngunit nakita mo na ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sige, simulan na. Pinagpag mo ang iyong labi. Alam mo kung ano ang kailangan ni Ayin ngayon. Sa sandaling natapos ang kanyang pagsasalita, agad na pinatakbo ni Ayin ang sasakyan. Nagkatinginan sina Liang at Comet at agad ding pinatakbo ang kanilang sasakyan. Isa itong sports car na napakakatulad ni Ayin. Ngunit kumpara sa mas bilog na harap ni Ayin, mas matalim ang harap ng sasakyan ng kalaban. Sa puntong ito, ang emosyon ni Ayin ay medyo nakakalma na. Ang kanyang bangs ay nahuhulog sa magkabilang gilid. Ipinapakita ang kanyang mga mata na puno ng pagdaramdam. Ginoo, gusto kong manalo ngayon, kailangan kong manalo. Kahit na ito ay isang training match lamang. Tumango ka ng mariin, siguradong ipapanalo kita ngayon. Walang emosyon, ibinaba mo ang handbrake. Matigas ang iyong tingin habang nakatingin sa reset track. May nag-aalab na apoy sa iyong puso, kailangan itong mailabas. Ang katawan ng sasakyan ni Ayin ay nagalab din. Ang ugong ng makina ay umuugong na nagpatunog sa mga tainga. Boom! Si Ayin at si Comet ay halos sabay na tumakbo palabas. Kahit si Liang o ang bilis ng iyong mga nerbiyos ay profesional. Pero agad na naipakita ng iyong teknik ng pagsimula na parang binabato si Ayin na nalampasan si Comet ng 5 posisyon. Ang tanawin na ito ay nagpagulat kay Liang na nagmamaneho ng Comet. Anong nangyayari? Paano sila nakapagsimula ng ganoon kabilis? Mukhang nagkamali kami sa aming pagsusuri. Si Comet ay nagsalita, ang driver na yon ay mukhang pabaya. Pero talagang mahusay. Maaaring mayroon siyang mga teknik na hindi namin alam. Mga teknik na kahit kami ay hindi alam. Si Liang ay nahirapan maniwala. Siya ang bituin ng ES Club. Ang ESU ay hindi isang pangkaraniwang club. Iyon ay isang tunay na club na kilala sa buong mundo. Baka pareho tayo ng mga dalubhasa sa makinang isip. Hindi pa rin naniniwala si Liang. Hindi, tumpak na sinabi ni Comet, wala siyang naramdaman na kapangyarihan sa simula. Nang marinig iyon, nagpakita si Liang ng isang ekspresyon ng pagdududa tungkol sa buhay. Pero sa mga pagkakataong ito, hindi nagpatuloy ang distansya ni Comet at Ayin. Ginoo, huwag magalala. Bahagyang inilig ang kanyang ulo si Comet, ang driver na iyon ay mahusay. Pero ang nasi 79 ay tiyak na isang basurang sasakyan. Pagkatapos ng 2 kurba, hindi na nila nakikita ang aming taillight. Sinisiguro ko, ang bilis ng makinang ito ay hindi mabagal sa kabilang panig. Tumingin ka sa rearview mirror. Akala ko ang paglaunch ay makakakuha ng sapat na bentahe. Pero ngayon mukhang hindi ganon. Siya ay asoy 76. Kinuha ni Ayin ang iyong sinabi, 1 taon na ang nakalipas, siya ay nagdebut bilang unang pwesto. Napakamakapangyarihan. At ang mga makinang mula sa Star Family ay may pambihirang talento sa tuwid na linya. Ibig sabihin, kung ikukumpara sa Rasu 76, baka nawala na ang kalamangan mo sa bilis. Siguro, hindi siya magiging mas mabagal sa akin ng marami. Nayakap mo ang iyong noo. Sa rearview mirror mo, hindi mo na makita ng buo ang katawan ng match car na yon. Siya ay lumipat na mula sa kanang bahagi. Ginoo, nalampasan na namin ang sasakyan na yon. Ang tono ni Comet ay nananatiling tahimik. Samantalang si Liang ay medyo nasasabi, hindi ba't ito ay isang normal na bagay? Sa full throttle, sino ang makakasunod sa'yo? Malapit na ang unang kurbadang liko. 300 pataas na kasunod ang kanan na liko. Sige, handa na akong magpabagal. Tumango si Liang. Ang pagkakaiba ng mga eksperto sa mga baguhan ay ang kakayahang tumpak na kalkulahin ang bilis sa pagliko at ang breakpoint. At siya ay isang match engineer pa. Ang pagkalkula ng critical na bilis sa pagliko ay nakabatay sa karanasan sa racetrack. Para sa kanya, ito ay karaniwan na. Kailan ka magpapabagal? Tumingin si Liang sa rearview mirror sa likuran mo at kay Ayin na mahigpit na sumusunod. Hindi mapigilan ang pagungol. Ngunit sa sandaling bumagal ang kometa. Ikaw naman ang nagkontrol kay Ayin upang sundan siya ng direkta. Naging baliw ba sila? Hindi pa ba sila bumabagal? Si Liang ay naguluhan, nasa harapan ay bangin. Nagalit lang, sa huli ay hindi pa sapat na matured. Ang kometa ay umungol, mabuti na rin ito. Kung mahulog, ang Masu 79 ay diretsyo sa reprocessing. Ang lalaking iyon ay malamang na mauupo sa wheelchair sa buong buhay niya. Pareho silang may mga mukha na tila nanonood ng palabas habang naghihintay sa susunod na pagkawasak ng sasakyan at tao. Ngunit ang susunod na eksena ay hindi mapigilang magdulot sa kanila ng panginginig sa likod. Nakita nilang biglang kumiling si Ayin na lampas na sa 6 o 7 pwesto. Ang likuran ng sasakyan ay umikot palabas sa sandaling pumasok sa liko.
Ang nakakatakot na inertya ay nagdulot ng 4 na nakakapaso na marka ng gulong sa lupa. Ano ito? Si Liang ay hirap na nilunok ang kanyang laway. Ang komet na nasa harap ay hindi nagsalita. Tanging nakatitig lang ito sa nakakamanghang tanawin. Sa mga sandaling iyon, matatag mong kinokontrol ang manibela. Pinautang mo ang harapan ng ayin na nakaangkop sa kurbada ng may pamantayang 70 degree. Ang likurang gulong ay nakaangkla hanggang matapos ang halos 270 degree na kurbada. Nang ang katawan ng ayin ay paralel sa tuwid na daanan, ang gear ratio na dulot ng pag-downshift ay sa wakas ay na-release. Nagbigay daan ito sa unit ng makina na sumabog ng nakakatakot na lakas sa sandaling ito. Lahat ng gasolina palabas ng kurbada. Ang iyong utos ay nagpababa ng throttle ng ayin sa pinakababa. Ang bilis ay umabot sa kurbadang bilis sa loob ng 1 segundo. Isang buong bilis na pag-drift ang naganap ng maayos. Ang ayin ay parang isang ligaw na kabayo na tumakbo ng mahigit 100 metro. At sa mga sandaling iyon, si Liang at ang komet ay kakalabas pa lang sa kurbada. Ginoo, nararamdaman kong maaari tayong manalo. Ang ayin ay masayang sumigaw. Sa mga sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nyo ay ganap ng lumawak. Hindi mo mapigilang humalakha. Sa ngayon, ang kakayahan ni ayin sa mga kurbada ay umabot na sa 22.5. Bagamat mahirap pa rin itong kontrolin. Pero kumpara sa dating 7 na kakayahan, mas naging maayos na ito. Kung ang makina sa likuran na mahilig makipagsalita ay ganyan lamang ang kakayahan, sigurado akong mananalo ako sa kompetisyong ito. Pero justo noong pumasok sa isip mo yang ideyang yan, biglang umulan ng kulob mula sa kalangitan. Si ayin sa unahan ay malinaw na nagulat din, Ginoo. Sabi mo, hindi naman siguro ulan ngayon, di ba? Tanong niya ng mahina. Naramdaman mong nanginginig ang buong katawan mo. Nambunot ka ng isang kamay sa puwit ni ayin, tumahimik ka nga. Araw ng ulan. Para sa mga karaniwang racer, ito ay isang pasakit. Ngunit para kay ayin na may kakayahang 22.5 sa mga kurbada, ito ay isang sakuna. Ayin, kailangan nating tapusin ang pagsasanay bago umulan. Kung hindi, siguradong talo tayo. Unti-unti nang naging seryoso ang iyong anyo. Ngunit si Liang na nahuhuli sa likod ay may ngiti sa kanyang labi. Comet, uulan na, tama ang panahon natin. Tama iyon. At ito ay dapat ipagpasalamat sa iyo sa pag-install ng steering module sa akin noon. Maliit ang epekto ng ulan sa akin. Pinikit ni Comet ang kanyang mga mata. Bagaman hindi ko alam kung anong teknolohiya ang ginamit ni Ayin at ikaw para maungusan sila sa kanto. Ngunit sa ngayon, ang sitwasyon ay papunta sa pabor sa kanila. Naniniwala siya na ang mahirap na pagliko ng Lassie, 70 ay tiyak na hindi maaaring mapabuti sa maikling panahon. Comet, kanina ay malinaw na nakita ko. Ang makina na iyon ay nawalan na ng grip sa pagliko. Ang mga gulong ay nawalan na ng pagkakahawak sa kalsada. Ito ay gamit ang handbrake at inertia para ayusin ang posisyon. Ang mga taong kayang maglaro ng ganitong teknolohiya ay tiyak na henyo. Ang tono ni Liang ay puno ng paghanga, kahit na ayaw niyang aminin. Ngunit ang iyong mga galaw ay talagang nagpapahiyang sa kanya. Hindi nakakagulat na siya ay isang master. Sa isang tingin, nakikita na ang kakayahan ng kalaban. Pabilis ang Comet na puno ng gasolina. Subukan nating palapitin ang distansya kay Ayin kaya. Maari ba nating kopyahin ang kanilang pagliko? Hindi. Umiling si Liang, hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong teknolohiya. Talagang ito ay isang ganap na bagong sistema. Kailangan gamitin ang ganitong teknik. Ang iyong bilis, oras ng pagliko, at breaking point. Kailangan kong muling kalkulahin ang lahat. Imposible itong magawa ng walang libu-libong pagsasanay. Sige, amo, naghahanda na tayong pumasok sa susunod na liko. Muli tayong nakarinig ng preno sa unahan. Muli ang magandang pagswing. Kahit na napanood na ito minsan. Pero sa ikalawang panonood, naramdaman pa rin ni Liang na nanginginig ang kanyang anit. Ang pakiramdam na parang sumasayaw sa hangganan ng kakulangan sa kontrol ng sasakyan. Bilang manonood, nakakakabog din ang puso. Grabe, ang bilis. Ang average na bilis sa pagliko ay 332. Diyos ko, sana ang makina ko ay kasing bilis ng kalahati ng sa kanila. Si Miko na si Ayin. Si Racer na si Suyu. Hindi ko pa ito narinig dati. Patuloy na umuulan ang mga sigaw ng mga manonood sa malaking screen sa labas ng Bana Valley. Si Uncle Liang sa tabi ay nakatulala din sa takaw. Ang batang ito, bakit hindi mo sinabi ang ganitong kahangahangang teknolohiya ng mas maaga? Mukhang sayang ang biniling module. Lahat ay pumupuri sa magagandang liko ninyo ni Ayin. Pati si Liang may kinikimkim ding inis sa dibdib niya. Tanging ikaw lamang ang may seryosong ekspresyon sa mukha ngayon. Dahil umuulan, lumabas ang pinakamasamang sitwasyon. Kahit na ang mga susunod na bahagi ng racing track ay mga burol at malalambot na kurba. Pero malinaw sa iyo na naalala mo, ang pinakamahirap na hairpin curve sa Bana Valley track ay nasa isang bangin na hindi higit sa 1 kilometro mula sa dulo. Ano ang gagawin? Paano natin ito dadagdagan? Palakas ng palakas ang ulan. Si Ayin ay nagsimula na ring magalala. Alam din niya na ang ulan ay isang malaking pagsubok para sa kanya. Ang kapalaran ay hindi maiiwasan. Pinisil mo ang iyong mga labi. Ang huling hairpin turn ay masyadong mahirap para sa iyo. Kailangan nating pababain ang bilis sa ilalim ng 100. 100 sa pagliko ng bilis? Si Ayin ay napatitig, masyado bang mabagal yon? Ano sa tingin mo ang hairpin turn? Pinagilid mo ang iyong mata sa kanya. Sa oras na yon, ang buong circuit ay lubog na sa ulan.
Sa dulo ng iyong pananaw, sa likod ng ulan ay nakita mo na ang matarik na bahagi. Kasabay nito, bumangon din ang boses ni Ayin, Ginoo. 400 na kaliwang hairpin turn papuntang pababang daan. Panahon na para bumaba ang bilis. Piniga mo ang control stick. Si Ayin ay masunurin, agad na ibinaba ang bilis. Sila nga ay bumaba ng bilis. Nakita ang tagpong ito, di nakapagpigil ang ngiti ni Comet, Ginoo. Ang ulan ay talagang may malaking epekto sa kanila. Si Liang ay malalim na huminga, hindi siya nagsalita. Mabilis na nag-compute sa kanyang isip ng pinakamainam na punto at bilis para sa pagliko ni Comet. At sa pagkakataong ito, sila ay pantay na kay Ayin. Sa kabila ng ulan, nagkatitigan sina Liang at ikaw sa kabila. Ang kanyang tingin ay kalmado, ngunit may bahid ng hamon. Maganda ang teknolohiya, ngunit sayang masyadong mahina ang kakayahan ng makina sa pagtiklop. Matapos ang kurbada, mahirap nang humatak ng bilis para makapag-overtake. Sa sandaling lumihis ang tingin na ito, ang iyong mga mata ay kumislap ng malamig na liwanag. Ayin, mas gusto mong manalo ng kaunti. O mas takot ka lang sa sakit ng kaunti? Wala ni katiting na pag-aalinlangan si Ayin, amo, takot ako sa sakit. Ngunit mas takot ako na mapahiya sa iba. CJ, matindi mong tiningnan ang reha sa gilid ng bangin, bilisan mo. Walang pag-aalinlangan ang sigaw ni Ayin. Marahil, sa pinakamahirap na kurbada sa Bana Valley, masyadong maraming makina ang nagkaproblema. Kaya naman, ang bangin na ito ay may matibay na rehas. At ang rehas na iyon ay puno na ng mga marka ng pagkabangga. Wala ni isa na hindi nag-aabiso ng panganib. Biglang bumilis si Ayin. Ang mga gulong ay biglang sa malakas na ulan. Ang buong katawan ng sasakyan ay kakaibang umikot. Si Liang sa tabi ay nakatingin ng mabuti. Hindi makapaniwala sa nakikita. At sa harap ng screen sa labas ng Bana Valley Raceway, lahat ay humihinga ng mabagal. Matindi ang pagtutok sa screen. Si Uncle Liang ay instinctively na humawak sa kanyang dibdib. Isang kaisipan ang lumitaw sa isipan ng lahat. Ano ang nais nilang gawin? Sa puntong ito, ang sasakyan ni Ayin ay lubos nang wala sa kontrol. Ang mga gulong ay mabangis na najiskrot sa lupa. Kayo ay nakagat sa mga ngipin at mahigpit na hinahawakan ang manibela. Para sa iyo, tila si Ayin ay bumalik sa sandali na mayroon lamang 7 degree ng drift attribute. Parang isa siyang nagwawalang toro. Ang mga tanawin sa paligid ay mabilis na dumaan sa paningin. Sunod, may tunog na bang. Parang si Ayin ay bumangga sa isang bagay. Ngunit ang maikling paghinto na ito ay nagbigay sa kanyang walang kontrol na sasakyan ng kaunting oras para makapagpahinga. Tulad ng iyong pagkalkula. Bagaman delikado ang pagsalpok na ito, itinutuwid nito ang direksyon ng sasakyan ni Ayin. Buong langis, lumiko. Muli mong narinig ang iyong kalmadong boses. Sa oras na yon, ang isipan ni Ayin ay ganap na walang laman. Automatikong sinunod ang lahat ng iyong utos. Ang makina ay umuungal. Ang sasakyan ay umalog sa kaliwa at kanan at sa wakas ay bumalik sa katatagan. Halos sabay kayong lumiko ng kometa. Kahit sa bilis, halos hindi rin nagkakalayo. Buwis buhay. Paano niya iyon nagawa? Si Liang ay nakabuka ang bibig na kayang ipasok ang isang durian. Talaga bang okay ito? Ang kometa ay tahimik na nawasak din. Ang kanyang pananaw ay hindi nakikita ang lahat, kaya't hindi niya lubos na maunawaan ang lahat ng nangyari. Ang masamang batang ito, gusto ba akong takutin hanggang mamatay? Si Uncle Liang ay labis na nagalit sa oras na ito, sobrang mapanganib. Isa lamang itong training race, wala na bang buhay na mahalaga? Huminga siya ng malalim. Habang iniisip ang nakabibigla at nakakatakot na tanawin, hindi maiiwasang humanga sa iyo na isang henyo. Na maaari mong gamitin ang barrier ng racetrack upang ituwid ang sasakyan. Mas magaling ka na ngayon kumpara sa akin noon. Pero kahit ganito, mahirap pa ring manalo. Sa oras na ang mga tao sa paligid ay masiglang nakikipag-usap tungkol sa iyong 360 degree spiral turn. Sa mga mata ni Uncle Liang, lumitaw ang isang bakas ng pag-aalala.